Hello, hello, hello. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga buhay-buhay? Kumusta ang mga bahay-bahay? Sa ngalan po ng aming station manager, Father Kevin Fonasher, at ng aking kasamahan sa technical side, si Kuya Max. Ako po si Ate Ani na inyo pong makakasama mula ngayong oras na to hanggang alas 2:30 ng hapon. Ayan, sige po, birthday. Alam mo, pag-uusapan natin ngayon, mga katiwala, mga samot-sari, alam mo naman dito sa Home Sweet Home, bahay ito. Kaya kung ano-ano yung mga nakikita natin na kailangang pag-usapan, parang kang pumasok sa bahay mo, tas pumunta ka sa kusina, may nakita kang hugasin, naghugas ka. Kinuha mo yung kutsara kasi ibabalik mo lang sa lalagyan ng kutsara. Nakita mo may baso, o kinuha mo yung baso, nilipat mo sa lalagyan. Nakita mo mayroong nakasampay na labahin, kinuha mo yung labahin, pumunta ka sa kwarto, nilagay mo doon sa laundry basket. Ayan. So nagkakalat-kalat. Ganon din tayo minsan dito sa ating programa. No? Anything that is useful for the family and for the improvement of the family relationship. So yun po yun. Kasi may nabasa ako, tinanong ko kasi yung aking panganay. Sabi ko sa kanya, ano ba ang magandang pag-usapan ngayon sa programa? Ang sabi niya sa akin, Mami, magandang pag-usapan ngayon how to encourage your teenagers or children to make friends without really imposing on what friends or impose it your own way, 'di ba? Yung ganon. So kaya magandang pag-usapan mamaya. Pero before that, may na-encounter ako habang nagbabasa-basa ako, mga katiwala. May na-encounter ako na dalawang terminology na minsan ay nagagamit natin pero hindi natin masyado naiintindihan ang konteksto. Ano po itong terms na ito? Nauuso yan ngayon, yung info dumping and oversharing. Ayan. So, kasi yung word na dump, tapos over. So, parang negative siya. Pero magugulat kayo mga katiwala dahil hindi po siya negative. It is actually part of a communication dynamic. So, mamaya isi-share natin yan. Ano? So, babatiin muna natin ang mga may birthday. Birthday ngayon ni sino bang may birthday ngayon? Si Ian, okay, ang aking pamangking si Ian Gitones, okay, anak ng aking bunsong kapatid. Birthday ngayon ni Ian. So, kaya, happy birthday sa iyo. Okay, sino pa ang may birthday? Naghahanap ako dito sa side. Siyempre, ganun lang talaga ang buhay. Okay, birthday din ngayon ni Father Rex Arjona. Ayan. Binati nyo na ba si Father Rex ng happy birthday? Ayan, Father Rex. Galing po sa amin dito sa Radyo Veritas. Happy birthday. Okay, ano pa? Uy, talaga lang ha? Meron, uy, talaga? What? Wow. Merong merong isang picture dito na nag-appear na part siya ng memory na may dalawang Daughters of Mary na Madre. Ay, oo. Si Sister, ano ito, patay na nga ito. Sister Malu. Si Sister Malu. At saka, si Father John, syempre buhay pa to. Si Father June na, ang taga-tabako. Naku, makalimutin ako. Si Father June, yun nasa Canada na ngayon. Father June Bubier. Ayan, Father John Bubier. Tsaka si Father Drox. Ano kaya si Father Drox dito? Deacon kaya si Father Drox. May picture kami, nag-appear. Kasama namin si travel na ngayon para mag-attend ng convention ng SEAP, no? Catholic Educators Association of the Philippines. Sa Davao ba yun? Tama? Sa Davao. And sino pa itong nandito? Ayan, si Kumparing Bong. Kumpare ko na to kahit wala pa kaming pinagkumparehan. Sister Huling, hello po sa iyong mga sisters dyan sa mga community ninyo. Birthday din po ni
Batch Vicky Latoy. Ito ay kaklasmate natin sa Uson High School. Ganon din si Ma'am Emerald Padilla. Si Teacher Bay Averilla, of course yung may-ari ng Piamont. Ayan, Teacher Bay, kumusta? Happy birthday. Si Floyd Lorena, birthday ni Floyd ngayon. And of course, nag-birthday din kahapon ng aking pinsan na si Miss Reyna Basas. At ang aking pamangkin na si Gerald Tamayo Rivera. Okay, si Nonoy, ang tawag namin sa kanya, si Nonoy. And si Aini de Veraturda. Actually, si Aini Raimundo de Veraturda. Yun na pala yung apelyido niya ngayon. Happy birthday, Ains. And then si Elena Laison, si Ma'am Lenny Arevalo Magalong, si Sir Nicholas Van Horton, si Ma'am Leda Faye Benavides, si Celeo Martin Ribas, si Dr. Sichuan Edward Raico, anak po ito ni Attorney Bart Raico. And of course, si Ma'am Keisha Claudine Chua Mariano, birthday din po kahapon si Sir Martin. Ang dami nila, Day. Martin Angelo Salting, ganon din si Ma'am Beverly Afable, si Ma'am Camille Samantha Barcenas. Uy, birthday pala. Ayan. Sige. So, bukas magbi-birthday si Ate Gingging. Birthday bukas ni Ate Gingging Elizabeth Maranyon, si Katkat, si Nicole Sestina, si Pinsang Romson Alvarez Mijares, si Ninong Dr. Elpidio Boboy, ay hindi pala, si ano pala ito, hindi mo ito si Dr. Okay, atendido pala ito, si Elpidio atendido. Si nga ni si ano, nakalimutan ko. Si Ma'am Emmy Folioso, Sister Emmy Folioso. Si Celine, ba't nawala ang boses ko? Sige, pagbigyan nyo na lang ako ha, pabati-bati na muna tayo. Hello kay Ma'am Rachel Mirabel Jacob at saka kay Ma'am Diane Grace. Ingat ka ate at may utang pa ako sa iyo noong birthday mo. Opo sister, pupunta ako dyan talaga. Kasi kailangan naming mag one-on-one ni Sir Elmer Bonggon. Magka same commission kami sister, kaya kailangan naming baka malay mo po diyan kami mag-meeting, no, 'di ba? So mga ganun. So hayaan mo sister, ipunin mo lang po yung utang mo. Maghahanap po tayo ng tamang oras para maningil. Opo, anong sabi ni Sister Davao, hindi ako kasama. Walang taong bahay. Ako din, Sister, hindi rin ako kasama. Kahit may taong bahay, ganun talaga po yun, 'di ba? So, wither lang yan. Ayun. So, di pag-uusapan na natin yung tinatawag ko na info dumping, tsaka oversharing. Siguro po naririnig ninyo yan na ayoko nga dyan sa taong yan dahil mahilig na yan mag-info dump, okay, or mag-overshare. Alam nyo po ba na sa mga neurodivergent individuals, ano ang mga neurodivergent individuals? Ito po yung mga ilan sa atin na diagnosed na meron po silang kakaibang, kumbaga, meron silang, ano tawag natin ito, divergent, iba. So, iba yung pag-iisip nila, iba yung mga perspective or pananaw nila. Sila yung may mga diagnosis po na neurodivergence, especially yung autism spectrum tsaka ADHD. So, tatandaan po ninyo ito ha. Pag ang isang tao, kung ang anak po natin or ang kaklase natin katrabaho ay meron pong autism o kaya ADHD, makinig pong mabuti. Importante po ito kasi kung halimbawa ikaw ay diagnosed, huwag ka pong mahihiya na sabihin yan sa mga katrabaho mo o kaya sa mga kaklase mo o kaya sa teachers mo. Importante pong malaman yan. Alam nyo kung bakit? Ang mga neurodivergent individuals, sila yung may nag-i-info dumping at saka nag-o-oversharing. Now, ano ang kaibahan nitong, ano ang ibig sabihin ng info dumping? Isa po itong communication style nila. At naka-experience ka na ba nito na may kausap ka tapos hindi ka makasingit tapos tuloy lang siya nagsasalita. And then pagkatapos niya magsalita, parang gusto mo sanang sumagot pero hindi ka na nakakasagot kasi parang wala na siyang interest makinig sa'yo.
So, kapag ang isang tao ay neurodivergent, lalo na nga po itong nasa autism spectrum tsaka ADHD, ganun po talaga sila makipagkwentuhan. So, hindi sila disrespectful. Hindi sila parang self-absorbed, 'di ba? Kundi ganun po ang kanilang communication style. Ibig sabihin, they are interested in a particular topic. Ang tawag yan sa kanila special interest. Pwedeng astronomy, anatomy, politics, social science, religion. So may mga ganun sila po. So hindi kasi baka ma-misinterpret natin na itong taong ito ayoko makipagkwentuhan sa kanya kasi hindi sila malay po natin no ADHD pala yung kausap natin or may autism na either hindi siya diagnosed or pero wag po tayo mag-diagnose ha kasi hindi pwede yan. Dapat may doktor po na magsabi kung talagang tayo ay nasa spectrum na yan. Okay? So, sige, dyan lang muna po kayo. Muna. Ma'am Trish, hello. Ingat po sa Davao. Nakita ko po picture ninyo. Magbabalik pa po ang Home Sweet Home.